Magandang araw mga kabayan. Kakapasok lang po ng panibagong balita. Sisibakin umano itong si Secretary Sani Angara ng Department of Education dahil sa involvement nito sa budget ng 2025 at siya po ay kasama sa napakaraming insertion doon sa Cabral Files at may mga tinagurian pang bagman niya nga na di umano'y kanyang ginagamit para magkolekta ng kanyang mga insentibo sa mga proyekto sa flood control. Pero dininay po ito ni Secretary Sani Angara ng Department of Education bilang parte po ng isang napakalaking revamp sa gobyerno ni Bongbong Marcos dahil patuloy na pagbagsak ng kanyang ratings, patuloy po na pagbagsak ng kanyang administrasyon, abay sisibakin itong Sani Angara at papalitan naman po mga kababayan nitong si Kiko Benitez na kasalukuyang General Director ng TISDA. Naku po mga kababayan natin. Itong sinasabi natin na talagang palubog na po ang gobyerno ni Bongbong Marcos. At hindi lang po ito yung ating pag-uusapan mga kababayan. Marami po tayong pag-uusapan at para kayo po ay laging updated, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe dito po sa ating social media platform mga kababayan. Natandaan niyo po ba na ang lahat po na kanilang inappoint doon sa ICI ay nag-resign na. So, isa na lang po yung natira. Umalis na po si Magalong, umalis po si Viv Singson, umalis din po si Rosana Pajardo. Ito po yung mga naunang inappoint ni Bongbong Marcos dahil hindi na po kayang pagtakpan ang kasinungalingan sa likod po ng maanumalyang pagnanakaw. Hindi lang po milyon, billion, kundi trilyon ang pinag-uusapang ninakaw ng mga kasabwat ng gobyerno ito na tinatawag nga po ng mga kaalyado ng mga Duterte na pinakamalaking sindikato na nangyari po sa ating administrasyon. At para po mga kababayan po natin, kay Congressman Kiko Barsaga, kay Gobernador Chavit Singson, ito po ang pinakamalaking sindikato ngayon na nangyari po sa ating bansa. And tingnan niyo po mga kababayan po natin, ultimo po yung Secretary ng Department of Health na mo involved din po sa napakalaking corruption at ngayon napakaraming hinaharap na kaso po sa ombudsman. And mantakin niyo po yung DOTR. Imagine mo nagpo-promote siya kung ano po yung mga magagandang dapat pasyalan na mga dayuhan sa ating bansa. Abay puro pagmumukha niya po, yung nakikita na lang sa lahat po ng mga pinopromote niya. Itong si Secretary Cristina Plasco. Diba? Pero hindi kayang sibakin ni Bongbong Marcos. Kaya ang tanong natin noon, ano ang pinapakain ni Secretary Cristina Plasco kay Bongbong Marcos? Bakit hindi niya masibak? O ngayon, tingnan niyo po, kawawa po ngayon itong si Sani Angara. Dahil sinakripisyo niya po yung kanyang pagiging senador at mas tinanggap niya ang bilang magiging sekretary at maging parte po ng cabinet secretary ni Bongbong Marcos. O ito yung pinalit sa kanya ngayon. Kasi po, mga kababayan natin, wala po silang makitang solusyon para tumaas yung ratings ni Bongbong Marcos. Kung napapansin nyo, tuwing nagkakaroon po siya ng pinakabagsak ng mga ratings, ang lagi niyang binubuntungan ay ang kanyang mga cabinet secretaries. Nanawagan siya ng courtesy resignation. Naalala niyo pa ba yon? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Oh. So ngayon, ito na naman. Another revamp na naman. Kasi po, bagsak ang kanyang ratings. Hindi naman kasi masolusyonan ito. Para sa akin personal na opinion lang, mga kababayan, ng kanyang pagre-reshuffle or pagtatanggal ng kanyang mga secretaries, yung kanyang bagsak na ratings. Dahil yan po ang nakikita ng taong bayan, dahil patunay lang na wala po siyang kakayanan na mamuno na po sa ating bansa. Kumbaga, patunay lang na kung negative na po yung mga ibinibigay sa kanya ng taong bayan, talagang ayaw na ng tao sa kanya. Patunay lang na sinusuka na po itong si Bongbong Marcos at patuloy pa rin na inaangat, patuloy pa rin po na nagkakaroon ng mga propaganda. O, tinan mo magsalita ang kanyang sekretary na si Claire Castro na para bang maganda pa rin ang nangyayari sa ating bansa. Mantakin mo, mga kababayan po natin, ultimo budget natin, no? Pinagmamalaki nila na ito daw po ang pinakamalinis na budget sa history ng Pilipinas. Pero ang isang media, no, kagaya po nitong si Ted Filon ay kinukumpara po ito
sa pinakamalinis na kubeta na kahit gaano po kalinis kung baboy ang gumagamit, madudumi yan. Parang sa budget natin. At anong sabihin nilang malinis kung corrupt ang nagpapatakbo, wala pa rin mapupuntahang maayos yan. Manoorin natin ito. Nalagdaan na po ang ating budget. Ang ating pong pag-aambag-ambagan mga kapatid ay 6.7 something trillion pesos. 793. Pinakamalaki sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ang sabi ho naman po ng ating presidente, siya ba nagsabi nito o may mga ibang nagsabi na ito raw po ang pinakamalinis na budget. Pinakamalinis daw po ha. At sabi nila, ito daw ay ang budget na ito ay nakasentro sa pangangailangan ng taong bayan. Wow, ang ganda ng mga sinasabi. Wow. Yan ang people-centered budget pa daw ito. Yan, Pinakamalinis na budget. budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito lang po sa atin dito. Pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na doon mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta, mga kapatid, na angkintab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong mantsa o dumi sa kung Sana saang all. sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero ubeta pa rin. Pero, hindi, pero kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy. Nako. Nalagdaan na Hindi po na. ang Hindi naman po sila mga baboy. Sila po ay mga buaya. Kaya maputik pa rin, madumi pa rin ang kahihinatnan ng budget, mga kababayan natin, para po sa taong 2026. So hindi po ito malinis, mga kababayan po natin. Okay, bago natin puntahan ang video kung saan po ay nagpapaliwanag din itong si General Pukis at paano niya ba nalaman na siya pala ay aarestuhin. So, unahin muna natin ito, mga kababayan po natin. Pinagmamalaki po ng administrasyon siyempre ni Bongbong Marcos na kayang-kaya po natin tugunan kung sakaling magkakaroon ng giyera sa pagitan ng Taiwan at ng China. Kaya daw po nating i-rescue yung ating mga kababayan. At pinagmamayabang po nila na kaya daw po natin, no, yung anumang sigalot diyan sa West Philippine Sea at kaya nating lumaban sa China. Pero tingnan niyo po, mga kababayan po natin. Ngayon pa nga lang nagrereklamo na po ang mga OFW. Kasi wala po silang magandang plano or contingency plan kung sakaling magkaroon ng giyera sa Taiwan. So, paano nila sinasabi na laging handa po ang gobyerno natin? Kahirapan nga sa ating bansa. Issue nga po sa flood control, issue sa basura, hindi nila masolusyonan. Di ba? Issue nga po sa West Philippine Sea dyan, na kung saan humihingi ng tulong ang mga kababayan nating OFW na mga na-stranded. Yung tumulong China pa. So, magaling lang po sila magsalita, mga kababayan po natin. Pero sa actual, wala po silang nagagawa. Kaya kawawa po kung sakali man yung mga kababayan nating OFW sa Taiwan. Dahil wala palang magandang plano itong gobyerno ni Marcos Jr. kung paano po tutulungan ang mga kababayan natin OFW. Diba? Okay, so next, ito po, puntahan natin, mga kababayan natin. Sa pagitan ng pamilya Marcos, mga kababayan, kung saan si Amy Marcos nga mismo ang nagdaglag sa kanyang kapatid, kung saan sinabi niya na si Bongbong Marcos ay isang adik, si Lisa ay kasama at isang si Sandro Marcos. At yung mga nakaraang araw at kahapon nata, naglabas po tayo ng update kung saan po may isang article na lumabas sa Time Business Now o sa Time Business News, no, na si Sandro Marcos ay may isang malapalasyong bahay sa Thailand na 20 minutes lang po ang lapit sa airport, kung saan doon daw po nila ginagawa ang party-party ng kanyang mga kabarkada na mga mayayaman doon sa malapalasyo na yon, at ginagawa nilang singhutan umano ng pulburon. Pantakin mo, napakarami nilang pera. No? Talagang nagbabiyahe pa. No? At ano yan, round trip yon. Itong si
Sandro Marcos. So parang pinapatunayan yung pagiging addict na allegation nitong si Amy Marcos. Ngayon, para po kay Amy Marcos, no, hindi daw po nila kayang i-cover up ang illegal na bisyo nitong si Bongbong Marcos. Hindi daw po kayang pagtakpan ng pamilya Marcos. So, ito po ba patunay, mga kababayan, na hindi lang si Amy Marcos ang magsasalita sa pagiging addict ni Bongbong Marcos? Mayroon pa po ba? Okay, abangan natin, mga kababayan po natin. Amy Marcos on Bongbong alleged drug use. Family cannot be forced to cover up illegal acts. Yan na, mga kababayan natin. Talagang sirang-sira na po itong gobyernong ito ni Bongbong Marcos. Mantakin mo, no? Nagpapatuloy po yung pagbagsak ng piso. So, ano pa yung aasahan natin? Kahapon yan, no? 59.21 ang palitan kontra dolyar. Aray ko po, mga kababayan natin. Okay, punta tayo dito, mga kababayan po natin. Risa Ontiveros, may tinatago pala na ibinulgar ni Atty. Rowena Guanzon. At itong kaibigan, best friend nitong si Martin Romualdez, abay nilaglag na rin nila, mga kababayan. Paano ko nasasabing nilaglag nila? Dahil pinapress na rin ngayon yung mga accounts ni Garjola. Ito ang isa sa pinakamalaking kontraktor. Pero walang paki po ito si Garjola. Na parang alam niya na ito po ay pansamantala lang at kaya niyang lusutan ito dahil sa dami po ng kanilang ninakaw. At itong si Risa Tanas, mga kababayan, abay, nagpupundo na pala ng kanyang mga ayuda na ilalabas sa 2028. Ayon po kay Rowena Guanzon. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kababayan, kasama po sa ating topic ng pag-uusapan. So unahin natin itong pag-press ng assets nito si Garjola. Frozen na ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na konektado sa contractor na si Edwin Garjola. Bilyones. Grabe, no? Sobrang yaman nila. Imagine mo, 1,000 bank accounts. No? Grabe, nangingilabot. Bilyones daw ang halagang sangkot dito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Garjola, alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Garjola, 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.A. Construction and General Trading at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Garjola. Ayon sa Grabe, no? So, talagang ginawa nilang negosyo po ang pag-upo sa Kongreso. Ginawa talaga nilang negosyo itong pera ng taong bayan. Talagang sila po yung nakikinabang, mga kababayan po natin. Alam natin kung tutuusin, no? Personal lang po natin na opinion. Wala naman sana tayong pakialam kung mga kontraktor yung mga ito. Di ba? Ang importante lang sana, kung ginagawa nila ng maayos sa kanilang trabaho. At palagay ko, no, hindi naman sila maiipit dito kung yung mga proyekto na pinaghahawakan nila, pinaggagawa nila, ay maayos sana. Kaso mga kababayan po natin, no? Kumikita na nga po sila ng porsyento, putyang gala, ginagawa pa nilang substandard in ghost project. So talagang dubli-dubli po yung kanilang kasalanang ginagawa po, mga kababayan. Hindi po sila nakukontento sa maliit lang. Mantakin mo, no? Billion ang pinag-uusapan sa isang proyekto lang. Investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Garjola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Pero ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. So, yan yung mga mga kababayan po natin, yung mga deliveries.
na parang sinasabi ni Saldico na ganyan kalaki po yung mga deliveries nila. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang tatlong Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Oh, yan, kalaban niya po yan dyan sa kanilang lugar. Ito po yung nakakaalam talaga sa tunay na sikreto rito, Si mga Diskaya. kaibigan. Si Diskaya, Ganito ganito lang lang, si oh. Diskaya kumpara Maliit sa lang. kayamanan ng Guardiola. Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club. At isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property Mga kababayan po natin, tinatakpan na po nila ng trapal. Natakot na po sila na sugurin ng mga ni ralista. former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo niya ring property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Matatanda Ito nga nababanggit Okay, so grabe, no? Meron silang sariling tunnel, hindi ka basta-basta makapasok. So, talagang diyan na pupunta po yung yaman ng ating bansa. Diyan po na pupunta sa mga magnanakaw na politiko. Ito po, puntahan natin mga kababayan, ang bagong pasabog po ni Atty. Rowena Guanzon. Kung saan sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na itong si Risa Hontiveros nag-iipon umano ng kanyang pang-aayuda, mga kababayan, para sa parating na 2028 national and presidential election. Pwede pala yon na nag-iipon ng pang-ayuda sa DSWD itong si Risa Hontiveros. Ngayon ko lang alam yan, no? Ibig sabihin yung DSWD ay kasabwat din dito sa plano ni Risa Hontiveros. At alam mo, kung gusto mong tumulong sa taong bayan, bakit kailangan mong pang antayin ang eleksyon? Diba? So talagang mga oportunista at hindi mapagkatiwalaan. po ninyong unprogrammed funds. May mahigit 90 billion pesos po ang vinito ng Pangulo at may mga natitira pa. Ang para po sa inyo, dapat lahat ng unprogrammed funds alisin dito sa budget natin. Ay, dapat alisin niya. Ginagawa niya yung kitik-kitik eh. Ginawa niya yung, kumbaga yun yung kanyang tawag dyan piggy bank. Na kukupit-kupitin niya yan pag may, si President, kailangan ko ng ganito, tulies dun sa district ko para may kickback ako dyan na 20%. O, di ba? Wala nga pondo yan. Excess revenue lang ng mga kapondo dyan. Dapat in-erase niya na dahil deficit naman tayo. Anak ng tinapaka-BBM, 3 taon pa. Talagang ibabaon mo na kami sa utang. Kawawa mga kaapu-apuhan namin. Pero ikaw, baka siguro, dahil bangag ka, hindi mo napipil yun. Saka ang dami-dami yung pera na ninakaw. Hindi nyo na maubos yan. Sa 3 kamatayan nyo man, hindi nyo maubos yung ninakaw nyo sa amin. Pero paano mga mahihirap? Paano? Sa 3 years na ito, paano ang services? Sabihin nila, may maip naman attorney, may ganyan-ganyan, ayuda. Kailangan namin trabaho. Kailangan ng mga hirap trabaho, hindi ayuda. 2.4 million ang walang trabaho nitong Paskong ito. Grabe. More than 1/2 sa mga... So sinasabi nila na talagang magandang gobyerno pa ni Bongbong Marcos o Claire Castro. Pakinggan mo yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, 2.4 million ng mga Pilipino walang trabaho sa katapusan ng taon. Tapos sabihin nyo, gumanda ang buhay ng mga Pilipino, umangat ang buhay ng mga Pilipino. Yung mga buhayang kongresista, ganun din ang sinasabi nila na malaking tulong daw ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa pag-angat ng mga Pilipino. Utot nyo! Mga sinungaling, pucha, mga kababayan natin. Ano naman yan, ayuda-ayuda, yung ganito, gumaganito tayo sa tao, sa mga politiko, yung ganito yung mga tao, naghihingi sa kanila, nandyan yung MAEF, nandyan po yung AX, nandyan po yung tupad, at kung ikaw ay hindi butante sa kanya, o iba yung sinuportahan mong politiko, edi sorry ka na lang. Diba? Kaya, diba, na-plug sila ng Commission on Audit, itong DSWD, kung saan almost 1 billion ang questionabling ayuda
na napupuntahan kagaya po nitong akap na ito. Ayan po ang masilip lang. Paano po yung malinis nila na napalusot, mga kababayan, yung mga ayuda na yan. Ngayong ayuda, hindi po yan po ang purpose para mapagaan yung buhay ng mga Pilipino, kundi mayroon silang kukupitin. Pucha. Matik yan. Mga Pilipino nakaranas ng gutom. Ito ba? Ito ba ang administrasyon na gusto nyo mauwi pa sa 2028? Huwag kayong pumayag na linlangin kayo uli ni BBM at ng kanyang gang. Okay lang yan sila dahil may yaman sila pa. Ano tawag sa gang nila? Atty. Ruin Agwanson. Bangag gang. Bangag gang. Ano kayo? Pagka-graduate ng mga anak nyo na halos hindi na kayo kumakain. Parang ang baibaon ng mga anak nyo sa college. Pagka-graduate after 3 years, wala ang trabaho. Sino pa mag-invest sa Pilipinas kung ganito tayo ka corrupt? Palagay nyo kaya, hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? No. Alam ni Trump yan. Oh, inaresto nga si Maduro eh. Dahil nagda-drug trafficking eh. Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, ng mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. No. Kinaprotect siyempre. Mga kababayan po natin, mukhang kabahan pala itong si Bongbong Marcos. Kaya pala nag-aalboroto at laging mainit ang ulo ngayon ni Claire Castro. Konting pambubuli lang sa kanya, magpapablatter daw po siya. Ng Amerika, yung kanyang it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika, lang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Tama. Alam din ni Trump yan. Kaya tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM gang. Nakapalibot. BBM gang, akala ko bangag gang. BBM gang pala yung pinangalan po ni Atty. Ruin Agwanson dito po sa gang ni BBM. Huwag daw po tayo magpaloko, mga kababayan. So tama, hindi dapat tayo nagpapaloko, lalo na po sa sinasabi nilang napakalinis na budget sa taong 2026. Huwag tayo magpaloko, nagagawin daw po ni Bongbong Marcos ang lahat para mapanagot ang lahat ng mga magnanakaw. Paano mapanagot ang sarili mong anak at ang sarili mong pinsan at ang sarili mo mismo? Kaya kung gusto natin ng mga Pilipino na mapanagot ang tunay na sangkot ng mga magnanakaw, kailangan natin palitan yung namumuno sa ating bansa. Kailangan nating baguhin ang mga namumuno sa ating bansa. Dahil itong mga ito, malinaw, nakasabwat ito, mga kabayan. Kaya abangan natin ang sinasabi po ni Manong Chavit Singson na magkakaroon po ng one-time, big time. Pero mga kabayan po natin, mukhang tagilid ngayon itong si Manong Chavit dahil gusto nila atang kasuhan itong si Manong Chavit pagkatapos manawagan ni Manong Chavit na magkaisa na tayong mga Pilipino, anong kulay man, anong political affiliate man, ikaw ay galit sa corruption, magkaisa na tayo. And napakaganda po ng suwestyon ni Manong Chavit. Diba? Sabi niya, pwede magpili ang Supreme Court kung sino yung magiging caretaker pansamantala ng ating bansa. At magkakaroon ng snap election. Diba? Pero syempre, by constitution, si VP Sara ang magiging presidente kung sakaling umalis ng kusa itong si Bongbong Marcos. Pero yan ang suggestion ni Chavit Singson. Okay, tuloy tayo. Diyan sa kanya, puro adik. Yan tingnan nyo nangyari sa atin. Lahat sila, bulsa lang nila, inuuna nila. Bagong taon. Walang pag-asa. Kay BBM, huwag kayong maniwala dyan. Kailangan mag-resign na yan siya. Wala eh. Kailangan mag-resign na yan siya. Walang magpapautang. Nangungutang taon-taon. Deficit ang budget. Okay pa rin sila. Itong mga congressman na ito, na mga walang hiya. Buti naman si Garjola na frozen na yung assets niya. Ito naman ang panawagan ko sa Bureau of Internal Revenue. Si Garjola, tingnan yung pagsimula niyan, ganyan ba yan kayaman? Lahat ng mga anak niya, kontraktor. Dito sa Batangas, hari-harian yan. Tinatawanan lang kami dito sa Batangas. Yung Garjola na yan,
frozen na assets niya, nakangiti pa siya kasi marami siyang tinago. Dapat yung BIR, calling the Bureau of Internal Revenue, singilin nyo na ng unpaid income tax at filean nyo ng criminal complaint ng tax evasion yan si Garjola para talaga matigil na itong mga magnanakaw na congressman na ito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasok kay Partner Admar at mga karagdagang katanungan ko po mamaya, sa tingin mo, so ibig sabihin, may legal na basihan o batayan ng ilang kongresista nga o ilang individual na may balak pong maghain ng reklamo patungkol nga po dito sa 2026 national budget natin sa Supreme Court? So tama naman. Maganda naman yan. Lalo na, di ba, yung one sambayanan ni former Justice Antonio Carpio, di ba, pinanalo naman nila yung kaso doon sa na ibalik yung PhilHealth, di ba? Ayun, may nag-file naman, di ba, na hindi pwede yan, ibalik nyo yung PDIC na yan. Kasi may ruling na Supreme Court di ba? Doon sa Greco Bellica case, di ba? Sinabi din doon basahin nyo ulit doon na unconstitutional naman yung mga ginagawa nila dyan sa unprogrammed funds bakit ginagawa pa rin nila? Kasi pakapala na lang ng mukha itong mga bangag na to. Yon, pakapala na lang daw po ng mukha itong mga bangag gangs na ito, sabi ni Atty. Rowena Gonzon. And ito sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan po natin, na handa daw po silang harapin ang anumang reklamo sa Supreme Court patungkol po sa issue po ng budget sa taong 2026. So ibig sabihin lang, kung kaka-approve lang ng budget itong GAA for 2026, tapos handa na po silang sagutin ang anumang pagki-question sa Supreme Court, ibig sabihin, alam nila na may anomalya sa loob. Di ba? Alam nila na may anomalya sa loob. Kasi alam nila, naki-questionin ito ng ilang grupo at organisasyon. Kasi nandiyan pa rin yung unprogram. Nandiyan pa rin ang sobra-sobrang ayuda. Pero mga kababayan po natin, dapat bago magdesisyon muna dyan ang Supreme Court, o sana bago man lang magkaroon ng panibagong pag-question sa budget ng 2026, sana po ang Supreme Court ay maglabas naman ng paliwanag. Maglabas naman sana ng sagot doon sa naging petition ni Atty. Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab. Kasi nag-aantay tayo doon na malinaw naman na unconstitutional ang budget sa taong 2025. Pero bakit nananahimik ang Supreme Court? Sana maglabas naman sana sila. Kasi nag-aantay po tayo mga Pilipino. Tayo mga Pilipino, deserve po natin na magkaroon ng kasagutan mula sa pinakamataas na korte ng ating bansa. Bakit sila nananahimik? Diba? Nabubusalan po ba sila? So, depende kung anong issue sila pwede mag-comments. Pero pag budget, hindi sila pwede magsalita dahil takot sila baka mawala ng budget ang judiciary. Ako po, mga kababayan. Para sa kanila, sige, bahala kayo. Basta nagawa na namin, nakuha na namin pera. Opo, Attorney, dapat wag niyo na iboto itong mga to. At itong mga party list nito, nakita niyo yung listahan ito na ang lalaki ng kuha nila, billion piso. Abay, party list dapat marginalized. Lahat ng nakakuha doon, di naman marginalized. Dapat wag nyo na iboto yan. Puro vote buying naman kasi, kaya binoboto nyo payo ko lang sa inyo sa 2028, mga kababayan. Tanggapin nyo na lang yung pera nila. Hindi naman nila pera yan. Wag nyo sila iboto. Opo. Attorney, Mayong Buntag, si Admar po ito. Ma'am, opo. Mayo. Ano po yung masasabi ninyo? Kasi yung mga mahalagang proyekto, yung mga malalaking proyekto, yung mga foreign assisted projects, according nga dito kay Senadora Amy Marcos, malaki po ang tinapyas doon sa budget. At ang sinasabi niya, napunta din daw ang ibang mga tinapyas na budget doon sa mga tinatawag na assistance program para nagiging instrumento sa pamumulitika. Attorney. Ayuda. Napunta doon sa ayuda. Ano information ko? Sa DSWD, nag-iimbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung ayuda na yan, ay dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Hindi ko naman pwede yan. 3 taong ayuda-ayuda ibibigay nyo sa mga senador at congressman. Di indirect vote buying din yun. Saka itong COMELEC, dapat So, ibig sabihin dyan, lumalabas na kasabwat itong si Secretary Gatchalian ng DSWD.
no, na mayroong tinatago ng mga ayuda diyan sa department at ilalabas lang po nila para sa 2028. Pwede ba 'yon? Mga kababayan po natin. Nangangailangan yung tao, may mga bagyo, lindol, pagbaha, pusang galang Risa Hontiveros, ayaw pa ilabas yung ayuda kasi kailangan 2028, debut buying talaga yan. Binabayaran mo yung tao sa pamagitan ng ayuda para lang manalo ka. Di ba ginawa nila yun sa Davao? Pero hindi po nagtagumpay sila. Yung inakala nila, maraming AX, mapapanalo nila. Hindi ganun po yung mga taga Davao. Maliban na lang po sa ibang parte ng Luzon. Ako, napakadali pong mabayaran ng pera. Lalong-lalo na po sa Maynila. Diyos ko, no? Malinaw naman mga kababayan na talagang kurap yung mga congressman sa Maynila pero nanalo pa. Paano kasi? Panahon ng pangangampanya, nagre-release po sila ng AX, ng AKAP. Salamat kay Speaker. Yan, nanalo pa rin yung mga kurap. Kaya ngayon, kurap pa rin ang nakaupo ng mga congressman, mga kababayan. At ang isang nanalo sana na okay, o ngayon, tinanggal naman ang kumilik, ipinalit itong si Bini Abante na malapit ng susunod kay Congressman ako. Kaya Risa Hontiveros, mahiya ka naman sa pagmumukha mo. Kahit ubusin mo ang pera mo sa pamimigay, pag-aayuda, hindi ka pa rin mananalo kay Vice President Sara. Kaya magpahimuyong ka na lang, Risa Hontiveros. Di ba? So, pwede po yung reklamo yan, no, ng mga Pilipino o pwede po yung reklamo ng kahit sino organisasyon at questioning kung totoo talaga na may naka-imbak ng pang-aayuda dyan si Risa Bayros. Bawal yun na yun. Hindi lang during the campaign period. Yung mga ayuda na yan. Hindi lamang during the campaign period, before the campaign period. Pambihira naman. Pambihira naman itong buong sistema sistema ng mga politikong tradisyonal na ginagamit lang yung pera ng taxpayers para sa kanilang patronage at vote buying. Vote buying yan, direct or indirect, vote buying pa rin yan. Ano ang sinabi nila? Ayun, hindi na daw idadaan sa mga senador at congressman itong mga ayuda. Talaga, Secretary Rex Gatchalian, bibisitahin kita dyan ha, titingnan ko. Ba't naman itong COA? Ano nangyari dyan sa COA? Dating COA commissioner ako. Anong dapat natin nakapaka-professional na mga tao dyan? Ano nangyari dyan? Dahil lahat tayo kakuntsaba kayo ng gang ni Martin Romualdez at ni BBM. Ano nangyari dyan? Nasaan ang post-audit nyo? Dyan sa mga ayuda na yan na nadodoble-doble na mga ghost na mga binibigyan. In the first place, DSWD, dapat hindi na yung mga barangay captain nag-identify dyan. Biro mo yung campaign period. Doon sa Bigayan, doon sa Barangay Bato sa Sagay, sa 2nd District namin, may tarpaulin yung 4-piece ni Libanan. Ayop ka, Libanan. Grabe ito talaga si Rowena Guanzo, no? Talagang durog sila pag si Atty. Rowena Guanzo na magsalita. Talagang walang sasantuhin dito, mga kababayan. Kaya tama po na kung sakali man na magpalit ng administrasyon, kagaya ng sinasabi ni Atty. Rowena Guanzo, gusto niya yung magiging commissioner ng COA, hindi maganda yan, no? Para masilip niya po yung mga magnanakaw na ito. Maisa-isa niya po yung mga anomalya na pinagagawa nila. Diba? Nagkadubli-dubli ang ayuda. Hanggang ngayon, wala pa rin salita yung commission on audit. So, malinaw po na talaga napakaraming korap sa gobyerno ni Marcos Jr. And dahil dyan, ang inakala ni Marcos Jr., masolusyonan niya po, mga kababayan po natin, sa pagre-reshuffle ng kanyang mga tauhan, no? Itong palpak niya na administrasyon, itong bagsak niya na ratings, mga kababayan natin, itong pagre-reshuffle at pagtatanggal ng kanyang mga cabinet secretary, hindi po no? Dahil alam na po ng lahat na ito po is pampalubag-loob lang sa mga Pilipino. Para kunwari, sabihin lang po mga kababayan po natin na siya po ay may ginagawa. Yan, i-reshuffle daw po lahat ng mga cabinet secretaries at kasama po itong si Angara. Kasama po, confirm po umano, itong taga Department of Health, no, taga DOH, and sino pangalan nito? Si Herbusa, Secretary Herbusa. So kasama daw po ito sa sisibakin dahil nga po isa sa mga sinisisi ni Bongbong Marcos na bumaba yung kanyang ratings dahil sa hindi po nagtatrabaho
ang kanyang mga cabinet secretaries at involved sa corruption. Dapat sibakin niya na lahat, pati kanya sarili. Bakit? Lahat po sila involved sa corruption, mga kababayan. Kaya sana makikinig po sila sa panawagan ng taong bayan na Marcos, mag-resign ka na. Dahil, ayan, sinusuka ka na ng sambayan ng Pilipino. Huwag mo na antayin ang sinasabi po ni Manong Chavez na one time, big time. One time, big time. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta. At hanggang dito na lang. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, nakalike sa ating channel, pakisubscribe, pakilike naman. Maraming salamat po.